of structure through a 3D or city scale 3D mapping ng ating lungsod. Ayan po. Pag titingnan ninyo, parang normal na drone. Pero hindi po. Yan po'y maghahanap. Huwag naman sana loobin ng Diyos na dumating sa Metro Manila yung big one. But we, Manileños, and your city government, keep on preparing for the worst. Hindi naging hadlang ang 14.6 billion PYO. Kahit na tayo sinasampal ng kaliwat kanan ng krisis ng langis dahil sa gera sa Iran, naitawid pa natin ang ating mga jeepney drivers, bakery owners at iba pang maliliit na negosyo at mga estudyante na nagkakahalagang 34 million pesos. Hindi naging hadlang ang 14.6 billion upang maipagkaloob ang mga funded allowance ng police, judges, prosecutors, teachers, student allowance na nagkakahalagang 700 million pesos. Hindi naging hadlang ang 14.6 billion upang mabayaran natin si Judith. At hindi lang tayo nakabayad. On time na po tayo ngayon. 307 million. Wala na po tayong utang sa Meralco, sa PLDT, sa Maynilad at Manila Water. Wala nang mapuputulan. Hindi naging hadlang ang minana nating 14.6 billion na PYO upang mabayaran. Uulitin ko kasi narinig nyo to nung kampanya, bawal lang mag-video habang nagsasalita sa harapan nyo sila. Upang mabayaran ang utang natin sa Land Bank at DBP na nagkakahalaga itong taon lang na ito, nagbayad tayo ng 1.2 billion pesos sa Land Bank at DBP. So it's paid. Hindi naging hadlang ang 14.6 billion upang magamit. Shout out sa mga taga-ospital ng Maynila. Tatlong taon nakatenga by tens of millions of pesos a life-saving machine at napakamahal na procedure. Bagamat salat tayo, pinilit ko katulad ng mga ama at ina sa kanyang tahanang iraos at magamit ng mga taga-Maynila. Ngayon, nagagamit na natin ang cath lab sa lungsod ng Maynila, sa ospital ng Maynila. Angiogram, angioplasty. Hindi lang kanal ang dinudot-dot natin mga barangay official, pati barbula ng mga ugat na barado ng mamamayan ng lungsod ng Maynila. Maraming salamat sa ospital ng Maynila. We inherited debt, but we deliver results. Never compromise the services of our people deserve. Every peso was managed with discipline. Every obligation was met with accountability.
And every decision was guided by service to every Manileño. Marahil, tanong ninyo sa akin ay ganito. Yorme, paano natin babayaran ang inutang natin sa Land Bank or DBP na ating pinagpagawa ng pabahay, eskwelahan, ospital, at mga iba pang gusaling kapaki-pakinabang, at mga ginastos natin na hindi natin makakalimutan sa karanasan natin habang tayo'y nabubuhay. Noong panahon ng pandemya, para bumili ng gamot, ng bakuna, at pagkain buwan-buwan sa loob ng 8 buwan ng 700,000 families. Noong panahon ng pandemya. So nangyari, nakabayad. Katulad ng naturan ko, ilang minuto pa lamang ang nakakaraan. Habang kaliwat kanan, kung tinutupad ang mga lumang obligasyon ng nakaraan, araw-araw natin kinakarap ang kasalukuyang obligasyon. At ang luma ko namang obligasyon, ayon na rin sa batas na ating mga ginawa. Noong ako'y naging mayor noong 2019 at nagka-pandemya, nabayaran natin ang Land Bank. Nagbayad na tayo ng 7 billion sa kanila. Nagbayad pa tayo ng 1.2 billion sa panahon natin. So ano po ang ibig sabihin? Ito ay malinaw na katibayan na hindi pahirap sa delivery of basic services ang inutang natin para sa housing, hospital, schools building. Ang tunay na may sala ay ang nagpahirap sa atin ay grave fiscal mismanagement. Yung ipinampahid sa labi na mantika sa ating mga ilang mamamayan sa lungsod. Dinuduputan tayo ng JO. Ang kinita mo, posam, ang kinita nung nagbigay, 30. Ngunit sino nagsakripisyo? Mamamayan ng lungsod ng Maynila. Kaya hindi totoo na hindi makakabayad dahil nagawa po natin bagamat malaki ang obligasyon ng nakaraan. Kaya malinaw ito at patuloy na magiging malinaw rito. We did not inherit excuses. We inherited obligation, and through disciplined fiscal management, we turn that into stability, and stability into better services for every Manilans. Masinop na pamamahala, naging matatag ang fiscal at financial management ng lungsod. No more overspending for job order personnel in Manila. Kung dati-rati umaabot ng 200 hanggang 400 buwan-buwan, ngayon po 60 to 80 million pesos na lamang ang ginagasta natin buwan-buwan. Muling binuhay ang Go Manila App. At dahil doon, kahit Sabado, bagyo, umuulan, may dilubyo, holiday, nagkaroon ng access makabayad ang mga taxpayers of the City of Manila na kung minsan, pag pinagsama-sama natin yung binayad nila sa araw ng Sabado, sa araw ng Linggo, holiday, halos 367 million pesos.
Hinabol natin na magbayad ng buwis. Ito'y napapanahon sa sitwasyon nating lahat. Imbis na makisawsaw tayo sa malakas na ingay at galit kaugnayan ng flood control scandal, pinili nating hanapin ang mga flood control contractors upang sila'y papanagutin. Papanagutin sa within our authority as local government unit, within the bounds of the law. Hinabol po natin silang lahat at pinagbayad ko sila ng contractor's tax sa lungsod ng Maynila. Dahil dyan, sila ang magpasanggang ngayon, nagkukwentuhan pa lang sa Maynila, nagkakwentahan na at nagkabayaran na umabot sa 309,346,851 pesos. Ito ay mga panahong 2023, 2024, 2025. Yung iba, nakademanda pa. Kaya po, siguro dapat lang na magalit ang buong bansa dahil sa flood control scandal. Tama po yan. Dapat silang usigin ng national government sa kanilang mga dapat panagutan. Tama po yan. Ngunit sa Maynila, kilikili ang tama nila. Italpak nyo na. Shout out sa tumatalpak dyan. Kaysa laway, kaysa galit, kaysa inis. Nag-isip tayo, ano ang magiging kapakinabangan ng mamamayan ng lungsod ng Maynila? 309 million pesos. Kaya po, simula ngayon, lahat ng project ng DPWH hindi maaprobahan hanggat walang building permit sa lungsod ng Maynila. Sa pagbabalik ng isang masinop na pamamahala, pumalit din ang tiwala sa Maynila. Tumaas ng 332% ang bilang ng mga bagong rehistradong negosyo sa Bureau of Permits. Sa lahat ng mga bagong namumuhunan sa lungsod ng Maynila na nairehistro sa loob lamang ng isang taon. Maraming salamat sa inyo sa muli ninyong pagtitiwala sa lungsod ng Maynila. Ang ibig sabihin, karagdagang trabaho at mas malaking ambag sa paglago ng ekonomiya sa kabisera ng bansa. Palakpakan po natin ang mga namumuhunan sa lungsod ng Maynila. Tumaas ng 105% ang business renewal sa ating lungsod. Maraming salamat po at ibig sabihin ito na papanatiling na po protektahan ang mga trabaho ng mga tagalungsod ng Maynila at mga kababayan natin sa konstruksyon ng gusaling nabigyan ng permit ng Office of the Building Official. Noong araw, noong panahon nila, umabot lamang sa 2.7 billion investment ang pumasok. Tayo, krisis, walang tsape, laway lang. Ngayon po, malugod ko ipabatid sa inyo, 9.3 billion pesos ang umabot na investment sa lungsod ng Maynila. Dahil bumalik ang tiwala sa Maynila, lalo ring lumakas ang ugnayan natin sa international institution at mga pamahalang panlungsod. 94 foreign diplomats
ang bumisita sa atin, madalas dinudugo ako ng kaka-English. Pero okay lang, sapagkat yun nakapagbibigay ng oportunidad ng people-to-people exchange, business partnership, at economic development. Muli ring pinili ang Maynila upang pangunahin katuwang ng national government, pagpapatupad ng rice distribution, scholarship, medical, health services, LAWA at BINI program, walang gutom program, pre-positioning of disaster goods at iba pang social protection program kabilang ang 4Ps. Palakpakan natin ang mga kabinete ng ating bansang tinutulungan ang lungsod ng Maynila. Bumalik muli ang pagtitiwala ng mga kababayan natin sa Mindanao, sa Visayas, sa Northern Luzon, sa Southern Luzon at Central Luzon na muli nilang itinda ang kanilang produkto dito sa lungsod ng Maynila. A city grows when people believe in it again. Today, Manila is growing because confidence has returned. And when trust returns, investments follow, opportunities multiply, and progress becomes unstoppable. Now, let me share to you on the new and expanded projects of the City of Manila in the next 365 days sa ating buhay. Maliban sa 21,000 preschooler, muli nating ilulunsad ang Your Milk 2.0 na aabot na halos sa 60,000 plus na mga batang mag-aaral sa lungsod ng Maynila. From daycare, aakyat na tayo sa kinder hanggang grade 1. Sa darating na Hulyo, matutuwa na naman ang mga health sector. Mababawasan ang may sakit na bata kasi malulusog na naman sila. Alam naman natin sa mga pag-aaral, regular na milk supplementation ay nakatutulong sa magandang nutritional status, healthy weight gain para sa mga undernourished children, at mas maayos na atensyon, partisipasyon sa klase. Lagi silang masigla. At karagdagan, nakatutuwang isipin na tayo, mga batang Maynila, ay nakatutulong sa ating Filipino dairy farmers sa Southern Tagalog. Palakpakan natin ang ating mga Filipino dairy farmer.